Magandang umaga pa muli sa inyong lahat, mga kapatid. Kahaway-wala yung manuscript ko. Kung naalala niyo pa po, yung last Sunday, na napag-aralan natin, o na narinig natin, na makikita nga sa chapter 6, verse 22, verse 12 to 23. At kung maalala ninyo, yung pinag-aralan natin doon ay nakakagimbal. Nakakagimbal yung pananalita ng Panginoon. At mas magigimbal pa ulit tayo ngayon. Kasi yung pag-aaralan natin ngayon ay buo na. Kasi yung napag-aaralan natin nung nakaraan ay itinuro ng Panginoon yung sinasabi nga niya na totoong pagpapala. Pero hindi yun yung pagpapala sa tingin ng mundo. At sabi nga natin, kaya itinuro ng Panginoon yun na ang sinabi niya ay ang totoong pagpapala ay yung dumaranas ng kahirapan, dumaranas ng pag-uusig, yung mga dumaranas ng pagluha, dumaranas ng persecution, ay sabi nga natin noon, kaya sinabi ng Panginoon yun, kanya itinuro niya yun sa kanyang mga alagad at sa atin din naman, kasi inihahanda niya sila sa kanilang kaharapin, sa kanilang pagbimisyon. Dahil alam niya na yung mundong ito na kanilang lalakaran o kung saan sila ay magpapahayag ng salita ng Diyos ay ang mundong sinumpa o mundo na kung saan ay namumuno o nabubuhay ang mga taong makasalanan na tinatawag na the fallen world. And nakita din natin na sa pagtuturong iyon ng Panginoon, ang gusto niyang maranasan ng mga disipulo niya na pag naranasan nila yung mga sinabing kahirapan, dahil sabi ko nga sa inyo, kung nagbabasa kayo ng mga libro ng church history, tulad nga yung na-share ko one time, yung ano tawag nito? Book of Martyrs, makikita po ninyo doon na ang lahat ng mga disipulo ng Panginoon, especially yung 12, ay talagang naranasan ng lahat ng mga binanggit dito. Kahirapan, taggutom, persecution o pagkawalan ng kaibigan, kasi maging yung kanilang mga kapatid, yung kanilang mga kababayan ay itinakwil sila o itinatwa sila. Na sinasabi na nakita natin noon na pag naranasan na nila yon, dahil naranasan talaga nila, hindi nila sasabihin na, Panginoon, ano tong nangyayari sa akin? Kasi naihanda na sila. Bagkus, ang sasabihin nila ay, Panginoon, ito yung paghahandang ginawa mo sa akin. Inihanda mo ako sa mga pangyayaring ito o sa nangyaring ito. Na talagang kahaharapin ko ito. Train mo na ako sa ganito. Ganito mo ako, kumbaga sa English, this is what He built me to face. Sasabihin lang nila, ganito talaga ako ginawa ng Diyos. Ito talaga yung kaharapin ko. And mayroon pang isang magandang illustration sa bagay na ito na siguro napanood, sino kaya nakapanood sa inyo nito? Yung Apollo 13 na palabas, pelikula, ewan ko kung napanood ninyo. Well, yung pangyayaring yun ay diba, nagpadala nga ng mga astronaut sa, kung di ako nagkakamali, sa buwan ulit. Pero nung pabalik na yung mga astronaut, nagka-problema yung kanilang sasakyan, and then ang mangyayari, babagsak yun at mamamatay lahat ng mga astronaut. At yun ay nakikita ng buong mundo. So,
kasiraan sa bansang Amerika pag nakita nila na pumalpak yung mission na yon. Ano? So sabi nung administrator nung tinatawag na anong tawag nito? Yung mission control, ano? Ay sabi niya, disaster to. Masama itong kinakaharap natin, sabi niya. Pero yung isa sa namumuno doon sa mission control na yon, na ang artistang yon ay si Ed Harris, kung kilala nyo, yung madalas na lumalabas sa mga kontrabida kung tutuusin ito. Ano? Ang sabi niya, hindi ako sumasang-ayon sa sinabi mo, sabi niya administrator, kundi sabi niya, this will be our finest hour. Kumbaga, ito dapat yung titingnan natin na pagkakataon para mapatunayan natin na tayo ay magtatagumpay sa pangyayaring ito. Eh nung sinasaliksik ko yung salitang yan, this will be our finest hour, hindi pala sa pelikulang ito unang binanggit. Kundi ito pala ay binanggit, ito kilala nyo to, ni Winston Churchill. Nung 1940s, nung ang bansa niya ay humaharap sa tinawag nilang the Battle of Britain. At nung nasa gyera, nag-speech si Winston Churchill at ito rin yung isa sa salitang binanggit niya. Nasa digmaan tayo, mahirap ito, pero sabi niya sa bandang huli, this will be our finest hour. So, makikita natin na yun yung gustong makita ng Panginoon doon sa mga napag-aralan natin noong nakaraan, na makita ng mga disipulo na sasabihin nila sa kanilang sarili, pag hinarap nila yung mga kahirapan na yun, yung mga problema na yun, ano, na maaring yung mga problema ay masasabi nga natin na matindi, ano, yung dadanasin nila na talagang, sabi nga natin, nakakaputol na ng hininga, ano, yung matinding problema na kanilang naranasin na para bang ang ilaw sa kanilang buhay ay talagang mamamatay na, ano. Pero sasabihin pa rin nila sa kanilang sarili, sa ganitong pangyayari talaga ako inihanda ng aking Panginoon. Kaya haharapin ko ito at manghahawakan ako sa biyaya na ipinangako niya sa akin. Dahil ang totoo, ang sinasabi nga ng banal na kasulatan sa atin na mga nananampalataya sa Kanya, hindi po niya ipinangako sa mga nananampalataya sa Kanya na ang ating daan papunta sa langit ay ang daan ng paisi-isi lang. Yung daan na chill-chill ka lang makakarating ka sa langit. Kung hindi, alam natin na ang daan papunta sa langit, di ba? Maalala nyo, sabi makitid yan. Di ba? At maaring danasin natin yung sinasabi ni Haring David sa Psalm 23. Even though I walk into the valley of the shadow of death. Maaring danas. Kung kinakailangan papunta tayo sa langit, ay danasin natin na dumaan tayo sa bangin ng kamatayan. Pero, I will fear no evil, sabi ni Haring David, for thou art with me. Dahil kasama kita, Panginoon. Alam ko makakarating ako sa kaluwalhatian dahil sa iyong biyaya at magtitiwala ako sa iyo. Ano? So yun po yung napag-aralan natin nung nakaraan. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay, sabi ko nga, kompleto. Kasi nung nakaraan, yung mga binanggit ng na pag-aralan natin ay yung mga binanggit lang ng ating Panginoong Hesus na disaster, pero sabi niya, yan ang totoong pagpapala. Ano? Pero ngayon naman, sasabihin niya,
yung kakambal naman nito, na pagpapala, pero sabi niya, yan ay totoong kapahamakan. Bakit natin masasabi yon? O bakit natin sinabi yon? Mababasa natin mamaya, May mga partner dito, Yung una, di ba? Yung nabasa natin noong nakaraan, yung verse 20, di ba? Sabi doon, blessed are you who are poor. Pinagpala ka kung ikay naghihirap. Pero sa babasahin natin ngayon, verse 24, woe to you who are rich. Hindi ka pinagpala o kawawa ka kung ikaw ay mayaman. And then sa verse 21, nabasa natin nung nakaraan, blessed are you who are hungry. Pinagpala ka kung ikay nagugutom. Pero yung babasahin natin ngayon, sa verse 25, woe to you who are full. Now, kawawa ka kung ikaw ay busog ngayon. And then, blessed are you who are weeping. Nakaraan. Ngayon ba mabasa natin, woe to you who are laughing. And then sa verse 22 and 26, magka-partner din, nakaraan binasa natin, blessed are you when people hate you. Kung galit sa iyo ang mga tao, nakakaranas ka. Pero mababasa natin ngayon, woe to you when all people speak well of you. Kung pinupuri ka ng mga tao, yan yung kawawa, sinasabi ng Panginoon. Okay. So, kung makikita natin, pinuon ni Luke yung pinagpala at yung kawawa. Para mas maunawaan natin yung gusto talagang ituro ng Panginoon sa atin na dapat na isinasabuhay natin bilang mga mananampalataya. Na kumbaga, makikita natin o gustong ituro talaga dito ng Panginoon na ang mga disipulo niya o ang mga nananampalataya sa Kanya tulad natin ay makita nila ang katotohanan ng buhay. At ano nga ba ang katotohanan ng buhay? Yung makita natin kung ano talaga ang totoong buhay na ganap at kasiya-siya. Bakit? Kasi mayroon pong nagpapanggap na ito daw yung totoong buhay na ganap at kasiya-siya, pero ang katotohanan niyan, ito po ay scam. Alam niyo na yung scam, di ba? Nagpapanggap. Mayroon pong ganyan sa mundo. Yung totoong buhay na ganap at saka yung nagpapanggap na totoong buhay na ganap. Okay? So yan po yung maintindihan natin ngayon. Napaka-importante po niyan sa buhay ng mananampalataya na makita natin ang katotohanan ito at sa pamagitan nito ay matututo tayo ng tamang pagtugon kung paano natin haharapin ang pagsubok at paano natin haharapin ang pagpapala. Kung alam natin yung katotohanan o makita natin na mayroon palang totoong pinagpala o totoong masaya o totoong pagpapalang buhay, pero mayroon pala yung akala mo pagpapala, pero hindi pala totoong pagpapala. Bagkus, ito ay pagpaparusa o pagpapalo. So, ano nga ba talaga ang totoong buhay na ganap at yung peke o scam na buhay na ganap? Alam niyo po,
ano lang yan, yung totoong Kristiyano, siya yung makakakita, siya yung nakakaalam ng totoong buhay na ganap. Pero ang mundo, yung inaakala nila na totoong buhay na ganap, ay makikita natin na hindi pala yun. At yan ang maintindihan natin mamaya. Tayo po'y manalangin. Amang banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay po na napaka-importante o kailangan namin ng inyong salita, ang inyong banal na kasulatan, ang mga salitang namumutawi sa inyong mga bibig, sapagkat naalala nga po namin ang patotoo mismo ng aming Panginoong Jesus nung siya ituksohin sa ilang na sinabi nga po niyang ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung kaya, Panginoon, tinatanggap po namin ang katotohanan ito, na alam po naming mas mahalaga pa ang iyong salita kaysa sa pagkain ng aming laman. Kung kaya't kaawaan niyo po kami na muli sa umagang ito ay matikman namin ang biyaya ng iyong salita. Makita namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong labis na pagmamahal sa amin. Kaawaan mo po kami na patuloy na magtiwala sa iyong mga pangako. Ang lahat pong ito ay aming idinudulog sa inyo sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Buksan natin sa aklat nga ng ni Lucas sa kanyang Ebanghelyo, chapter 6. Babasahin po natin ngayon yung verse 20 to 26. So, 6. Po ang salita ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ng may pagpapakumbaba. Tumingin siya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapalad kayong nagugutom, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y tatawa. Mapalad kayo kung kayo'y kapuutan ng mga tao. Kung kayo'y layuan at kayo'y alipustahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masama dahil sa anak ng tao. Magalak kayo sa araw na iyon at lumukso kayo sa tuwa, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta." Verse 24, "Subalit kahabag-habag kayong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magluluksa at magsisiiyak. Kahabag-habag kayo kapag ang lahat ng mga tao ay nagsasabi ng mabuti tungkol sa inyo, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang dalisay, walang pagkukulang at banal na salita ng Diyos. Nawa, patuloy po niya itong itanim sa ating mga puso at isipan. Mayroon pong pastor na gumawa ng sabing imaginary na kwento. Okay? Na October na sa next week kaya ang kwento niya kasing ginawa ay may kinalaman sa Pasko. Pero may kaugnayan po sa pag-aaralan natin ngayon.
Ito pong lolo na ito, grandfather, mayroong 5 anak na may mga asawa na at may mga apo na siya. Ano? At kumbaga dahil nga ito ay may kaya, maayos yung kanyang bahay, malaki ang kanyang garden, kaya tuwing Kapaskuhan, nagsasama-sama lahat doon. Kanyang buong angkan, ika nga, mga anak, mga apo. Ano? At mayroon silang tinatawag na laging ginagawa pagka-anniversary na ng Pasko. Ano nga ba tawag natin doon? Yung Kapaskuhan, kinaumagahan, anong tawag? Vesperas. Yan. Tensya na kayo ha. Na ang ginagawa, gigising sila ng araw ng Pasko ng kung ano yung pinakamaagang kaya nilang gawin na gumising. Kasi magbubukas sila ng isang regalo muna, bawat isa. At yung mga ibang regalo ay pagka alas 12 na talaga sa kanila bubuksan lahat. Pero pag gising sa umagang-umaga, ay magbubukas muna sila ng tig-iisang regalo. Pero nung araw na yon, nung gumising na yung mga apo, kasi excited sila, doon sa lugar nila ay nag-i-snow pa, excited na nilang matapos yung mga gagawin na yon, bubukas ng regalo, kakain ng agahan, tapos maglalaro na sa garden ng yelo. Magbabatuhan na ng mga yelo. Hindi natin naranasan yun dito. Pero ang nangyari ganito. Usually kasi, yung bunso ang unang kumukuha ng gusto niyang buksang regalo niya. Pero ang nangyari, ang ginawa ng lolo, may dala siyang maliit na box. Kasi binigay niya doon sa bunso. At yun ang pinabuksan niya. At nung buksan ng bunso, nakita niya isang maliit na pirasong papel lang ang nakalagay doon sa maliit na box. Tapos may nakalagay doon, a story, a parable. Ganun lang kaiksi yung nakasulat doon. Isang istorya ng parable. Nagsalita yung lolo, sabi niya, mga apo, ito ang una kong iririgalo sa inyo ngayong umaga. Isang kwento na tinatawag na parable. At ito yung kanyang mga sinabi. Sabi niya, ang pinakamasayang bata sa umagang ito ay yung batang walang matatanggap na regalo. Ang pinakamasayang bata sa umagang ito ay yung walang makakain na agahan. Ang pinakamasayang bata sa mundo sa umagang ito ay yung batang umiiyak. Ang pinakamasayang bata sa umagang ito ay yung batang walang kaibigan. Ang pinakamasayang bata sa umagang ito ay yung batang nalulungkot at walang dumadamay sa kanya. At ang pinakamasayang bata sa mundong ito ay yung nakakatanggap ng pambubuli o pang-aapi ng kanyang mga kaeskwela o mga kalaro. And then, ang pinakamalungkot na bata sa umagang ito ay yung mayroong pinakamagandang regalo ngayong Kapaskuhan. Ang pinakamalungkot na bata sa araw na ito ay yung mayroong pinakamasarap na breakfast o agahan. Ang pinakamalungkot na bata sa araw na ito ay yung mayroong pinakamagandang regalo
at masayang-masayang pinaglalaroan yung regalo na yon sa buong araw. At ang pinakamalungkot na bata o ang pinakamalungkot na bata sa umagang ito ay yung mayroong pinakamaraming kaibigan at sikat na sikat. Pinupuri. Ngayon, 15 yung apo niya, ano? Pero yung gumawa ng imagination ng kwento, 2 lang yung binigyan niya ng reaksyon sa narinig nila sa kanilang lolo. Sabi nung pinakamatandang apo niya, nako, sabi niya, nagulat siya, sabi niya. Sa isip-isip lang niya, ano na nangyari kay lolo? Hindi siya ganito dati. Ano? Nag-uulyanin na yata. Ano? May Alzheimer's na. Ganon yung dating sa sa apo niyang matanda. Sabi naman nung isang apo niya na 9 years old, nako, mukhang wala kaming matatanggap na regalo ngayon. Yun yung isip-isip ng bata. Pero alam nyo, kung nagulat yung mga apo sa ikwento ng kanilang lolo, hindi malayo na yung mga disipulo, nung una nilang marinig, yung mga sinabi ng ating Panginoong Hesus na nabasa natin ngayon, ay ganun din marahil ang kanilang pagkagulat. Na-shock sila. Dahil nga naman, di ba? Christmas, ano ba dapat ang kwento? Di ba? Dapat magagandang mga kwento, di ba? Yung masayang-masaya. Pero ano yung ikinuwento ng lolo? Parang kadiliman yung ikinuwento ng lolo, yung sinabi ng lolo. Pero sabi nga natin, yung mga sinabing iyon ng lolo ay mas malala pa yung mga sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa pangyayaring ating pag-aaralan ngayon. Na maaring yung kanyang mga alagad ay talagang nasyak ng sobra. Pero ano nga ba ang gustong ituro dito ng ating Panginoon? Bakit nga ba siya ganun magsalita? Ano? Bakit nga ba makikita natin dito na parang binabaliktad ni Jesus? Ano? Yung kaisipan, yung paniniwala ng mundo o ng tao, di ba? Kung ano ba yung kino-consider ng mundo na pagpapala ay sinasalungat ng ating Panginoon. Dahil sabi niya, yung tingin niyo pagpapala, pero ang totoo niyan, pagpaparusa, kaparusahan. Tayo, kahit naman tayo di ba? Tanungin ko kayo. Inililista nyo ba sa inyong mga gustong mangyari sa buhay nyo? Itong mga sinabi ng Panginoon. Isa ba sa 5 sa listahan nyo kung kayo maglilista halimbawa na gusto nyong mangyari sa buhay nyo? Ang kahirapan? Isa ba sa listahan na ilalagay nyo na gusto nyong mangyari sa buhay nyo ang kagutuman? Ang pag-iyak? Ang persecution o pagtuligsa? Ang kawalan ng kaibigan? Hindi po yan. Hindi natin pinangarap yan na yan ang mangyari sa buhay ng ating mga anak. Mayroon bang magulang nangangarap na ganyan ang mangyari sa buhay ng kanyang mga anak? Di ba wala? Na kumbaga makikita natin dito, ano nga ba talaga ang gustong sabihin ng Panginoon? Na kumbaga tayo, hindi natin iniisip yun na yun yung gusto nating maranasan.
Ano? Pero dito makikita natin ang ating Panginoong Yesus. Sinasadya niya talaga na magsalita siya na salungat sa kaisipan ng, sabihin na natin, sa normal na kaisipan ng isang tao, lalo na ng taong kasalanan. Obvious na obvious yan. Kabaliktaran sa kung ano yung kinagawian natin, kung ano yung normal, sabihin na lang natin, para sa atin na gusto nating mangyari. Kabaliktaran sa sinasabi dito ng Panginoon. Pero ang tanong, ano nga ba talaga, Lord, ang gusto mong ituro sa amin sa mga pangyayari o sa bagay na ito? May mga ibang nag-i-interpret o naniniwala sa mga sinabing ito ng Panginoon na siya daw ay nagtuturo ng, alam niyo yung salitang socialist? Yung katuruan na ikaw ay dapat mahirap lang. Kung may sobra ka, dapat pinamimigay mo lagi sa iba. Huwag kang mag-ipon, huwag kang magpakayaman. Di ba? Yun bang itinuturo ng Panginoon dito? Ibig sabihin, magalit ka sa pera, magalit ka sa yaman. Dapat ipinamimigay, dapat pare-pareho lang kayo lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Pag yumayaman ka na, ipamimigay mo na dapat yan. Ito ba yung tinuturo ng Panginoon dito? Obviously, hindi po yun. Pero ano nga ba ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Hindi po itinuturo ng Panginoon dito na huwag tayong magsikap upang makamit natin yung ating gustong magandang buhay. Pero ang itinuturo dito sa atin ng Panginoon ay magkaroon tayo ng tinatawag na tamang pagtingin sa mga pangyayari sa buhay natin. Na kumbaga, dito makikita natin na yung tama na pagtingin sa hirap o sa yaman ay nakadepende saan? Sa iyong relasyon sa Panginoon. Bakit natin nasabi yan? May salita dito na binanggit sa verse 22. Ito yung keyword yan na tinatawag. Diba sabi niya dito, yung huli, ang iyong pangalan na tila masama, yung word na yun, dahil sa anak ng tao. Diyan nakadepende, diyan kumbaga, nakakabit, yung tamang pagtanaw sa kung ano pa man ang dumarating o nangyayari sa buhay mo. Yung iyong relasyon kay Jesus o sa pakilala niya sa kanyang sarili dito, yung iyong relasyon sa anak ng tao. Sa mga sumulat ng Ebanghelyo, di ba? Ang halos magkapareho sa kanilang pagre-record ng buhay ng ating Panginoong Yesus ay si Mateo at saka si Lucas. Pero makikita natin si Mateo, sabi nga natin nung nakaraan, mahabang-mahaba yung Sermon on the Mount niya, 3 chapter . Pero itong si Lucas, hindi maiksi lang. Pero kung makikita natin, mayroon silang isa pang pagkakaiba. Si Lucas, pagka ginagamit niya, katulad nga dito, ginamit niya yung salitang mayaman, pero hindi niya ginamit ito sa positive na pananaw.
Pero alam natin, kung babasahin natin yung sulat ni Mateo, may ginamit siya tungkol sa yaman na positive. Saan yun? Kung kilala nyo si Joseph of Arimathea, yung disipulo na kumuha sa bangkay, tumulong sa mga disipulo upang yung bangkay ng ating Panginoong Hesus ay mailibing ng maayos. Binigay pa nga niya yung kanyang nakahandang libingan dapat na para sa kanya at doon nilibing ang Panginoon. May magkakaibang tawag sa kanila o sa kanya nung dalawa. Si Mateo, ang tawag niya kay Joseph ay ang mayaman na lalaki. Mayaman, yun ang tawag sa kanya. Pero alam niyo kung anong tawag sa kanya ni Lucas? Hindi ginamit ni Lucas na itong taong ito ay gumawa ng mabuti, pero hindi binanggit yung kanyang pagiging mayaman. Si Mateo marahil dahil alam natin, former tax collector din siya. Kaya talagang sanay siya sa pagiging tungkol sa pera. Ano? Kaya nabanggit niyang magandang katangian ni Joseph ay mayaman. Pero alam niyo kung anong tawag sa kanya ni Luke? Sabi niya, si Joseph daw ay good and righteous man. Yun ang tawag sa kanya. Yun ang description sa kanya ni Luke. Pero si Mateo, sabi niya, mayaman. Ang mayamang lalaki o mayamang mananampalataya. So makikita natin na dito si Lucas ay kumaga hindi rin siya katulad nga nung iniisip ng marami sa pangyayaring ito na nagtuturo din siya ng pagiging pamumuhay ng may kahirapan. Hindi yung itinuturo ni Luke dito. Kundi nakatuon siya talaga sa kung ano yung tamang pananaw o pagtingin sa mga bagay-bagay sa mundong ito ng isang totoong nananampalataya. Or makikita natin dito na ang itinuturo talaga dito ni Luke o ng Panginoong Hesus ay yung makita natin kung ano talaga ang totoong kayamanan. At yun ang ating pahahalagahan. At ano nga ba yung totoong kayamanan? Walang iba kung hindi si Jesus. Yung tayo ay may relasyon sa Panginoong Hesus. Na ang ibig sabihin niyan, ang lahat ng totoong pagpapala ay makakamtan natin kay Jesus. Lamang. Na kumbaga, kung tumitingin ka sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, base sa relasyon mo kay Jesus, o sabihin na lang natin, kung tumitingin ka sa ano pa mang nangyayari sa buhay mo, disaster man yan o blessings, kung tinitingnan mo ito, base sa mata na tinatawag nating spiritual eye na ibinibigay ng Panginoon sa mga mananampalataya, o tumitingin ka sa pamagitan na kung paano ito tinitingnan ng Panginoong Jesus, disaster man yan o blessing, pareho ang magiging pananaw mo yan. Ituturing mo na pareho pa rin ang magiging resulta niyan sa iyo. Dito makikita natin na ang ating Panginoong Hesus ay sadya niyang pinagtabi yung blessings at saka yung woes o yung pagpapala at yung kawawa, ika nga. Bakit? Kasi dito, ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus is gusto niya na makita natin na kung wala si Jesus sa buhay mo, ay yung sa tingin mo
ay pagpapala, peke yun. Pero kung mayroon kang relasyon kay Kristo, kung nasa iyo si Jesus, yung sa tingin ng mundo na parusa ay nagiging pagpapala. Ay, gets nyo? Dito gustong maunawaan, gusto ni Jesus na maunawaan ng kanyang mga alagad na ang totoong pagpapala ay yung relasyon sa Panginoon. Na sinasabi niya, kung ako ang inyong pinapahalagahan, kung ako ang inyong pinapahalagahan, kahit yung mga pangyayari sa mundong ito na inaayawan ng mundo ay magiging totoong pagpapala para sa inyo. Pero kung hindi ako ang inyong pinapahalagahan, sinasabi ng Panginoong Hesus, kahit yung mga pangyayari na gustong-gusto ng mundo ay hindi magiging totoong pagpapala sa inyo. Yan yung gustong maunawaan ni Jesus sa kanyang mga kausap dito at maging sa atin din. Pero siyempre, sasabihin pa rin natin, bakit ba kailangan maunawaan natin yun? Ba't kailangan maunawaan natin na ang susi talaga dito para matanggap mo ang anuman na dumarating sa buhay mo na ito ay pagpapala, kahit sa tingin ng Diyos ay pagpapalo o pagpaparusa, o kahit sa tingin ng mundo ay pagpapalo o pagpaparusa, kung ikaw ay may relasyon sa Diyos, pari-pariho lang yan na pagpapala ng Diyos para sa iyo. Naalala nyo ba? All things work together. Yun yung ano dyan. At yun yung sinasabi dito ng Panginoong Hesus. Kung kayo may relasyon sa akin, lahat talaga ay magiging pagpapala sa inyo. Pero ang tanong, bakit nga ba kailangan nating maunawaan yan? Bakit nga ba kailangan nating maintindihan yan? Kasi mga kapatid, bilang mga mananampalataya, gusto ng ating Panginoong Hesus na tayo ay maging iba sa mundo. Gusto ng ating Panginoon na kahit nandito pa tayo sa mundo, pero dapat iba tayo sa mga taong hindi nananampalataya. Hindi tayo maiiba sa pamamagitan ng iba ang kinakain natin. Hindi tayo maiiba kasi iba ang pananamit natin. O hindi tayo maiiba kasi mayaman tayo o mahirap tayo. Pero paano tayo maiiba? Maiiba po tayo sa kung ano ang pinahahalagaan natin. Kung ano talaga ang itinuturing natin na kayamanan, doon po tayo maiiba. Kung alam ninyo ang kwento sa Old Testament, di ba? Yung mga Israelita o yung mga Hudyo, tinuruan din ng Panginoon o sinabihan din ng Diyos na kailangan maging iba sila sa mga hindi Hudyo. At ano-ano yung ginawa sa lumang tipan? Binigyan sila ng tinatawag na ceremonial law. At ano-ano itong mga ceremonial law na ito? Na mayroong pagkain na hindi nila kakainin kahit kinakain ng mga bansa sa paligid nila. At mayroon din silang kakaibang dapat na pamamaraan ng pananamit. Ano? Maging sa pag-aayos ng buhok, mayroon. Kakaiba dapat sila, hindi sila kapareho ng mga bansa sa paligid nila. So,
Ang mga Hudyo, ay hindi allowed o hindi sila pinapayagan na kumain ng barbecue. Pork, bawal, para maiba sila. At hindi rin sila pwedeng kumain ng hipon. Sarap yun. Parang masarap yun. Malapit na ang Pasko, marami niyan. Pero hindi sila pwedeng kumain nun para maiba sila. Yun yung pamaraan na binigay sa kanila ng Diyos. Na yung mga kapitbahay nila ay nakatira sa baybayin, maraming mga shellfish, pero hindi sila pwedeng kumain noon para maiba sila. At marami din sila yung mga kapitbahay nila, marami ding alagang mga baboy, kaya kumakain sila. So paano magiging iba? Kaya sila tinuruan ng Diyos na maging iba sa bagay na yon para ilayo din sila na madamay sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o yung tinatawag na worship of Baal. Kasi ang mga nasa paligid nila, sa tuwing may okasyon, yun yung mga handa nila. Mga piyesta nila, yun yung mga handa nila. So, hindi pwedeng sumama yung mga Hudyo. At naiiwas din sila sa pagsamba sa ibang mga Diyos. Every time na kahit maglalakad pa lang yung Hudyo, pag tiningnan siya ng hindi Hudyo, makikita, Hudyo yan. Hindi kumakain ng pork at shrimp yan. At siyempre, yung Hudyo din, pag tumingin siya sa iba, makidali niya, iba ang damit niyan, hindi yan Hudyo. At ang pinakamatindi na rituals na ibinigay sa kanila, na talagang sila lang ang mayroon, ay alam niyo kung ano yun? Circumcision. Ang mga Hudyo lang, noon dahil nga may kahulugan yon, alam natin yon kay Abraham, your circumcision. At ibinigay yan ng Panginoon din yun para sila talaga ang maiba. Kaya naalala nyo nung kaharapin ni David si Goliath, yung mayabang na mahigante ng mga Palestino. Ano ang unang-unang tawag sa kanya ni David? Hoy, ikaw, na higanting mayabang. Anong kanya sinabi sa bandang muli? Na hindi tuli. Di ba? Hindi siya binibigyan ng papuri noon ni David, kundi tinutuya siya. Hindi ka tuli. Ibig sabihin noon, kaming Hudyo lang ang tuli. Kami lang yung pinili ng Diyos. Ikaw, kaaway ka ng Diyos. At alam nyo, kahit hanggang ngayon, ang mga Hudyo ay dala-dala yung identity na yan ng pagiging circumcised. At kung mayroong Hudyo na nanampalataya o ma-convert, sabihin na natin sa pananampalataya sa Panginoon, napakalaking issue yan sa kanila. Bakit? Kasi alam natin na mga Hudyo hindi tinanggap si Jesus na siya yung iniintay nilang Mesaya. Kawawa naman sila kasi hanggang ngayon nag-iintay pa sila ng kanilang Mesiyas. Although naniniwala sila sa itinuturo sa lumang tipan na si Yahweh ang nag-iisang Diyos, pero hindi sila naniniwala na si Jesus yung Messiah na ipinadala ng Diyos para maging tagapagligtas. Kaya lang, ang nangyari, mga kapatid, pagdating ng bagong tipan, wala na yan, inabolish na ng Panginoon. Wala nang mga ceremonial law. Wala nang mga sacrificial law. Kasi yung ceremonial law, yun nga, yung mga gawa. Pero yung sacrificial law, alam nyo, ito yung mga gawa na paghahandog, na tumutukoy o yung tinatawag natin naglalarawan sa Panginoong Yesus. Pero dahil nagawa na ng Panginoong Yesus yung sabi doon, final na sacrifice, abolish na rin yung mga sacrificial law na yun. So ang tanong ngayon, paano pa tayo maiiba? Hindi na pala yun. Ito yun.
Ito yung itinuturo ng Panginoon na para tayo maiba sa mundo ay hindi sa pamamagitan ng mga ceremonial or sacrificial law. Ano? Kung hindi, maiiba tayo sa mundo. Saan? Sa kung ano ang pinakamahalaga o kung ano ang mas importante para sa atin. Yung bilang isang mananampalataya ay makikita mo na ikaw ay pinagpala kahit ikaw ay mahirap. Bakit? Kasi hindi yung kayamanan ng mundong ito ang mahalaga sa iyo. Kung hindi, sino? Si Jesus ang mahalaga sa iyo. Na kung ikaw ay nagugutom, ay anong sabi ng Panginoong Hesus? Busog ka pa rin. Bakit? Kasi naiintindihan mo na si Jesus, ano nga tawag niya sa kanyang sarili? The bread of life. Ano? Na kung ikaw ay nalulungkot o umiiyak, ay masasabi mong pinagpala ka pa rin. Bakit? Kasi alam natin, nabanggit ko ito last time, na ang Panginoon nangako siya. Sabi niya sa John chapter 10 verse 10. Bakit siya pumunta dito? Para bigyan tayo ng buhay na ganap o yung tinatawag na totoong kagalakan na hindi maglalaho. Yung totoong kagalakan na hindi peke, na nakabase lang sa kung anong nangyayari, hindi. Nakabase sa katapatan ng Diyos. At alam mo na kahit maraming galit sa iyo, sabihin na natin wala kang kaibigan, alam mo na si Jesus ay ang kaibigan ng mga makasalanan. Na magiging totoo sa iyo pag kinanta mo yung kinakanta natin. What a friend we have in Jesus. Kumbaga, mga kapatid, ang sinasabi dito ng ating Panginoon, maiiba tayo sa ganyang pananaw sa buhay. Maiiba tayo sa mundo dahil tayong mga mananampalataya ay iba ang ating pananaw kung kayamanan ang pag-uusapan. Kumbaga tayong mga mananampalataya ay tinuturuan ng ating Panginoong Hesus na masatisfy o maibigay ang totoong hinahanap natin na buhay na ganap at kasiya-siya. Sa papaanong paraan? Dahil yung ating satisfaction, yung ating hinahanap na buhay na ganap at kasiya-siya ay alam natin na mahanap lang sa Panginoon. Nung ating Panginoong Hesus, sabi nga doon sa binasa natin sa unang kanina, bago siya magsalita nung Sermon on the Mount, ano yung kanyang ginawa? Sabi doon, tumingin siya sa mata ng kanyang mga alagad. Gusto kong pumikit ngayon para isipin ninyo ng ating Panginoong Hesus ang nakatingin sa inyo ngayon. Bakit? Kasi alam ko po, ako mismo, inaamin ko, na maraming pagkakataon sa buhay ko na ako rin ay naghangad ng aking satisfaction sa
kung ano ang hinahangad ng mundo. Maraming pagkakataon sa buhay na sa halip na maiba ako sa mundo, ay naging kagaya ko rin sila o ginagaya ko rin sila. Napilit kong hinahabol ang mga bagay sa mundong ito para masatisfy ako. Alam niyo, nung bago akong Kristiyano, ang isa sa kinatatakot ko kung bakit hindi ako makapag-share ng gospel sa tao. Kasi iniisip ko nun, paano ko naman sishiran yan, mas mayaman kaysa sa akin. Kasi ang tingin ko nun, pag Kristiyano ka dapat, kakaiba ka dahil mayaman ka, kakaiba ka kasi malusog ka, kakaiba ka kasi matalino ka. Pero hindi pala yun. Ang dahilan kung bakit tayo kakaiba. Kung hindi kakaiba tayo, kasi ang mahalaga sa atin ay wala sa mundong ito. Kundi na kanino lang? Nasa Panginoon lamang o na kay Jesus lamang. At dito, sinasabi ng Panginoong Hesus, kung ang tao sa mundo ay ibinibigay ang lahat ng kanilang makakaya, lahat ng kanilang magagawa para abutin ang kanilang pangarap dahil ito para sa kanila ang totoong buhay na ganap at kasiya-siya. Sinasabi ng Panginoong Hesus, kung totoo kayong mga alagad, hindi nyo gagawin yan. Meron ng isang matandang Kristiyano na Puritan na sabi niya ganito, if Christ were not in heaven, I would not want to go there. Kung wala si Kristo sa langit, ayaw ko rin pumunta sa langit, sabi niya. Bakit? Kasi alam niyo, mga kapatid, maraming mga tao, maglibot kayo, Kristiyano man o hindi, tanungin ninyo, saan mo gusto pumunta? Langit o impyerno? Siyempre sasabihin nila, langit. Ang pangalawang tanong, bakit? Simple lang, ayaw ko sa impyerno eh. Pero langit ang gusto ko. Yeah? Pero sinasabi dito, nung Puritan, kaya niya gusto pumunta sa langit, hindi lang dahil sa langit yun. Kung hindi, nandoon ang Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin, para sa mga nananampalataya, true blessedness is knowing Jesus Christ our Lord. Dahil siya yung ating Savior, Shepherd, Guardian, Guide, and Friend. Nasa Kanya na lahat. Siya ang lahat. So ang isang mananampalataya, yun yung hinahabol, yun yung hinahanap, yun yung pinapahalagahan. Kumbaga, kung yun yung ating pananaw sa buhay, kung yun yung ating pinapahalagahan, yung kasama natin, umakasama natin ang ating Panginoong Hesus, ay alam niyo yung question and answer number 1 sa ating Heidelberg Catechism. Diba? Babasahin ko para ma-remind tayo. Kung si Jesus talaga ang pinakamahalaga sa atin, maisa sa puso natin itong question and answer na ito sa ating Heidelberg Catechism. Magiging totoo ito. Ano nga ito? Sabi diyan, ano ang tangi mong kaaliwan sa buhay at sa kamatayan?
ang sagot, na hindi ko pag-aari ang aking sarili. Sa halip, ako ay pag-aari sa katawan at kaluluwa, sa buhay at kamatayan. Nino? Ng aking tapat na tagapagligtas. Sino yan? Si Heso Kristo. Ano? Ano ba ang ginawa niya? Binayaran niya ng buo ang lahat ng aking mga kasalanan. Nasa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo at pinalaya niya ako sa lahat ng kapangyarihan ng dyablo. Hindi lang yun. Sabi dito, iniingatan niya rin ako na sa pamaraang kung walang pahintulot ng aking amang nasa langit ay walang malalaglag kahit isang buhok sa aking ulo. Tunay, yan, na ang lahat ng bagay ay magkakatugma-tugma para sa aking kaligtasan. Kung kaya't dahil dito, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay binibigyan rin niya ako ng katiyakan ng buhay na walang hanggan at ginawa niya akong taos-pusong sumasang-ayon at handang mamuhay mula ngayon para sa Kanya. Yan ay makatotohanan kung si Kristo talaga ang ating mahalagang kayamanan. Kasi nasa Kanya na po ang lahat. At yan din po actually yung dahilan kung bakit nasasabi ni Apostol Pablo yung sinabi niya sa Philippians 4:11-13. Alam niyo ba yung sinabi niya doon? Babasahin ko ulit. Filipos chapter 4. Basahin natin sa 11 hanggang 13. Diba? Sabi niya dito, hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan sapagkat aking, natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Di ba? Mahirap, mayaman, masakit, o maayos. Natutol siya. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay, sa lahat ng bagay, ay natutunan ko ang lihim. Yan yung lihim, yung itinuturo ng Panginoong Hesus. Hindi na lihim sa atin. Sa kabusugan at maging sa kasaganaan. O kagutuman pala, maging sa kasaganaan. At maging sa kasalatan. Sa lahat ng mga bagay na ito, o sa lahat ng mga bagay ay aking magagawa. Sa pamamagitan daw ng ng nagpapalakas sa akin. At sino yung nagpapalakas sa Kanya? Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. So ang totoo, mga kapatid, mayroon lang pong dalawang tao sa mundong ito. Hindi po Hudyo at Hintil. Yan po yung pananaw ng mga Hudyo, hindi po. Ang totoong dalawang uri ng tao sa mundong ito, okay, ay yung mga tao, okay, na si Jesus ang kanilang itinatangi. Si Jesus ang kanilang pinapahalagahan. Si Jesus ang kanilang pinakamahalagang kayamanan na walang kapantay sa mundong ito. At yung pangalawang uri ng tao, yung pinapahalagahan ang anuman sa mundong ito, liban kay Jesus. Yan po yung totoong dalawang klase ng tao. Na sinasabi nga ng Panginoong Hesus, yung mga disipulo ko, yung mga nananampalataya sa akin,
ay alam na hindi ang mundo ang dapat na pinapahalagahan nila. Kung hindi, yung sila'y nagtitiwala sa akin at ako ang kanilang pinapahalagahan. Trust me and treasure me. So babalikan natin yung lolo, yung kwento natin sa umpisa. So yung Jimmy daw ang pangalan, nilagay ng pangalan. 9 years old siya. Hindi na siya makatiis, sabi niya sa lolo niya, "Granddad, ang ibig bang sabihin nito, hindi kami makakatanggap ng regalo ngayong Pasko?" Alam niyo kung anong sagot sa kanya ng lolo niya? "Tika dito, apo." Niyakap niya yung apo niya. Sabi niya, "Alam mo, hindi po pwedeng hindi kayo makatanggap. Ibibigay namin sa inyo ang pinaka-the best na kaya naming ibigay na regalo sa inyo. Sa Paskong ito, kami ng lolo at kami ng lola at lola mo at nanay at tatay ninyo, ibibigay namin sa inyo ang pinaka-the best na kaya naming ibigay. Pero alam niyo kung bakit ko sinabi yun sa inyo?" Sabi ng lolo niya. "Kasi gusto namin na maunawaan ninyo na mayroong regalo sa Kapaskuhan na mas mahalaga kaysa ano pa mang regalong pinakamaganda na matatanggap ninyo ngayon." At sino yon? Si Jesus. Kaya gusto namin, sabi ng lolo, na kung makatanggap man kayo ng regalo sa Paskong ito, na habang binubuksan ninyo yung ibibigay namin sa inyong regalo sa Paskong ito, ay isa puso ninyo, isip at puso ninyo na mayroong isang the best na regalo na dapat ay mayroon kayo. At yun ay walang iba kung hindi si Jesus. Yan din po ba ang the best para sa atin? Ang tanong sa atin ngayon ng Panginoong Yesus, pahahalagahan niyo ba ako ng higit sa ano pa mang kayamanan ng mundong ito? O pahahalagahan ninyo ang kayamanan ng mundong ito ng higit kay Jesus? Sana matutunan natin, maisabuhay natin yung nararapat para sa atin ng mga mananampalataya, na si Jesus talaga ang ating itinuturing at pinapahalagahan na kayamanan. Yung awit, yung responsong natin mamaya, ay sinasabi doon, ang kayamanang o si Jesus ang kayamanang walang kapantay. Sana maawit natin yun ng may katotohanan sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin po namin na maraming pagkakataon sa aming buhay na sa halip na maiba po kami sa kung ano ang hinahabol ng mundo, ay nakikihabol din kami na kagaya nila, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami. Kaawaan niyo po kami. Nanawa nga, bilang inyong mga alagad, bilang mga nananampalataya sa inyo, ay bigyan niyo nga po kami ng sapat na biyaya upang maisabuhay nga po namin na ang pinakamahalaga talaga sa amin ay ang aming relasyon sa inyo. Na ang pinakamahalagang kayamanan para sa amin ay ikaw, o aming Panginoong Hesus. Kaawaan niyo po kami na makapamuhay ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.